Today is November 25, early in the morning, alas 6 ng umaga. Maagang-maaga kaming gumising, mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats, sapagkat kami ay mag-harvest ng worms. Dahil kailangan natin tugunan ang pangangailangan ng Central Luzon. So tomorrow, November 26 to 27, andyan po kami sa Central Luzon. So babaybayin po namin ang Bulacan hanggang Nueva Ecija para magdala po ng karampatang bulate, African Nightcrawler para sa mga taga Central Luzon. So aabot po yan ng mga 200 kilong bulate. Ano po? So tingnan po natin ang harvesting ng worms. Ito mga kayubi, mga kaagri, mga katebulats, yan, nagsimula na po silang mag-harvest ng bulate. Tatatlo yung aking taga-harvest dito, pero makita mo itong bed na ito na may sukat na 1 meter by 7 meter. Yan, andito na naman ang Kuya Torn, si Ate Eva, no, na talagang mahusay na nag-harvest ng bulate. So nakita nyo yan. Usually itong gantong kalaki na lalagyan ay naglalaman ng 4 na kilong bulate. So papuno na yan, no? So hindi pa tapos to. Yan mga kayubi, oh. Yan. At ang Ate Eva rin ay bago pa lang na nag-harvest. At ang Kuya Tor naman ay marami. So ito ating kasama dito ay bago lang din sa pag-harvest ng bulate. Tinutulungan natin na tinuturuan din natin siya na mag-harvest para meron tayong workforce, kasi pinaghahandaan natin ang 2011 sapagkat ang 2011 ay hamon sa ating lahat na magbubulate dahil ito ay after COVID project na masasabi natin para sa mga local farmers, at ito ay malaki may tutulong upang tugunan yung pangailangan ng ating gobyerno para paunlarin ang agrikultura ng ating bansa. Kaya po, ayan, makikita nyo sila na masipag na nag-harvest. So I hope po na kakitaan nyo ng ganitong kakisigan at kasipagan ang mga tauhan po ninyo sa pag-harvest, sapagkat nasa inyong mga tauhan ang ika-aayos ng harvesting ng inyong mga bulate. So kung hindi marunong inyong kukuhanin na tag-harvest ang mga materyales ay hindi nasa tamang lalagyan, pinababayaan lang, no? At gayon din po ang inyong mga tauhan ay malamang-lamang pag nag-harvest sila ay putol ang mga bulate. So iniingatan po natin na maputol, masaktan at masugatan ang mga bulate, sapagkat baka during travel sila din po ay mamatay. So yan ang so bago tayo nag-harvest, yan muna ay pinakain natin, no? At makikita nyo itong indicator na to, mga kayubi, mga kaagri, mga tebulats. So yan yung indication na ubos na yung pagkain at ang mga bulati ay nakakain ng tamang-tama at hindi na sila mamamayat sa panahon ng pagbabiyahe nila. So yan po yung ating harvesting. So punta pa tayo dito sapagkat meron tayong piniprepare na mga crates, mga kayubi, mga kaagri, mga katebulat. So ito po si Ayan, no? So siya yung nag-chop-chop ito mga saging, at yan ay ilalagay sa crates. So para makita nyo po kung paano aming packaging. Yan, so naglalagay muna po tayo ng saha ng saging. So yung pagkakagayat ng saha ng saging na makikita nyo ay hindi naman masyadong mapino. So ganyan lang yung pagkakagayat ng saha ng saging. Ito ay para sa air circulation sa ilalim, para paglalagay natin ng coco peat at saka mix with vermicast ay makikita nyo na hindi masyadong pipik-pik. At itong crates natin, mga kayubi, ay yung pagkakalagay ng sako at saka pagkakapili ng sako, makikita nyo yan na hindi siya laminated sack.
No, so dahil hindi siya laminated sack, meron niyang mga tiny hole, no, sa tagiliran na magsisilbi na daanan ng hangin. At pag pinagpatong mo tong crates na to, no, gawa ito sa bamboo, makita mo yan na may air space sa ilalim. So yan yung air spaces. So yung ilalim na crates ay may hangin at sila ay nakakahinga at hindi masyadong madilim. Kaya pag pinagpatong-patong mo sila ay mababa yung probability na sila ay lalabas. Makikita nyo pa rin, ito yan, anak yan aking kaklasmate. At yun ang aking mother na nag-harvest ng kanyang bulate sapagkat yung kanyang bulate ay okay na din na harvestin at ang dami nilang vermicast, no? So yan, no, malapit nang i-harvest din yung kanilang vermicast at tingin ko ay aabot yung kanilang vermicast sa next week. Yan. So ito yung na-harvest itong bata na to, oh. Nakita niyo yan mga kayubi, mga ka-agri, mga ka-tebulats, mabilis mag-harvest ng bata na to. I think nakakaano siya, more than 4 kilos simula kanina na siya nag-harvest. Yan, at ang mother ko din naman ay mabilis-bilis. At doon sa bandang dulo, makita nyo doon ang aking father din na nag-harvest ng kanyang bulate. At sila din ay magbebenta ka ng kanilang bulate para sila ay may ayuda na naman ngayong buwan ng Nobyembre. So sa mother ko ay 10 kilong bulate at ang sa father ko naman ay 5 kilong bulate sapagkat sa December 3 ay meron din ulit kami na harvest, kaya hindi naman namin pinopwersa yung aming mga worm bed para yung ibang nangangailangan ng bulate ay aming matugunan yung kanilang pangangailangan. Yan. So ito sa kapatid ko, hindi pa sila nag-harvest sapagkat sila ay may sariling buyer at pinaghahandaan nila din yung malaking pangailangan ng kanyang mga kaibigan at kanyang mga reseller. Yan. So punta naman tayo kay Don kasi si Don ay gumagawa ng crates. Yan, so dadalhin niya yung mga wooden, yung bamboo crates doon sa labas para doon kami mamaya magtimbang. So titimbangin namin yan mamaya para maikamada. So ang aming packing ay 10 kilograms, mga kayubi, mga ka-agri, mga ka-tebulats. At ang total na weight ng crates namin ay around 20 to 25 kilograms yan. So ang aming ginamit na sako ay bumili kami ng bagong sako for the purpose na maganda siyang tingnan, mga kayubi, at hindi binalasubas ang lalagyan, ano po, para naman bigyan natin ng sample na worm bed ang ating mga kaibigan na farmer na bumibili po dito. So sa pamagitan dito makikita nila na pwede pa nang gamitin yung mga materyales na nasa palibot nila at hindi nila kailangan ng mamahalin na mga materyales para gumawa ng worm beds. Sapat na yung mga materyales na makikita doon sa kanilang palibot. Yan, so ito po si Don. Yan, gumagawa naman siya ng crates. At actually si Don din ay mag-harvest din ng kanyang 10 kilong bulati mamaya. At kasama din yung kanyang bulati sa pagano. Imagine mga kayubi, mga kaagi, mga tebulats, kung merong kang dagdag nakita sa vermicast at saka sa bulate, no, ay malaking tugon yun, lalo na ngayong panahon ng pandemic. At sila man din ay ganun din. Actually si Don nakakapag-produce ng hanggang 20 kilo na bulate tuwing isang buwan at mga 5 to 10 sacks na vermicast sa loob ng isang buwan din. Kaya yun yung dagdag niya na na income sa loob ng isang buwan. So yun mga kayubi, mga ka-agri, mga ka-tebulats, at nasira kami ng tucker, kaya ngayon meron na kayong tucker, may bago ulit kaming gunting at supply namin sa paggawa ng wooden crates. At
Yan, salamat. Ito ang inyong worm fish, Michael Cagas. God bless us all.